Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung Kinside. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, please lang subscribe nyo naman ako at i-like din ang aking mga videos. Sa ngayon, ang gandang pag-uusapan natin. Kasi nga, isang kapwa OFW ko rin to na naghihinagpis dahil ang kanyang anak ni-recruit ng mga kabataan partilis, lalong-lalo na pa si Rinico ang kanyang sinisigaw. Na nire-recruit tapos dinala sa bundok, iniwanan at ngayon namatay kasi nakalaban nila yung mga sundalo ng gobyerno. Pero ang pinanggagalingan talaga, ni-recruit siya talaga ng kabataan partilis. Kaya hindi matanggap ito ng isang magulang kung bakit ganun na lang ang kanyang hinagpis. Tapos ngayon sisigaw yung mga kabataan partilis ng hustisya, which is sila naman ang nagbitbit ng anak ng mga bata doon sa kabundukan at iniwan nila doon sa kabundukan. 'Di ba? Tapos ngayon sasabihin nila walang nagre-recruit ng mga MPE diyan sa mga eskwelahan. Marami pong nagre-recruit ng mga MPE o mga makakaliwa yun sa mga eskwelahan na kaya nilang paikutin ang kanilang mga ulo kaso lang hindi maganda kasi nga binibitbit nila talaga. Tinuturuan nila kung paano makipaglaban sa gobyerno yung mga kabataan. Iba ang kanilang mga ideolohiya, iba ang kanilang sinasabi at pinapakita na gusto nilang kalabanin ng yung gobyerno. Kaya ngayon bilang sa isang OFW na nanay umuwi lang, napatay ng kanyang anak dahil sa nirecruit ng mga makakaliwa, napakasakit po sa isang OFW. Na pinag-aral mo ng maganda, bihinihisan mo, tapos ganun-ganun lang mangyayari. I-recruit, tapos yung pala mapupunta lang doon sa kabundukan. Ito, panoorin po natin ang kanyang mga litanya ng isang OFW. Panggagamit nitong mga kabataan party list, please po, nakikiusap po kami, tigilan niyo na po ang paggagamit niyo sa anak ko. Yung mga picture niyo po na kumakalat, please po. Tigilan niyo na po. Buhay niyo na po. Buhay na po ng anak ko ang kinuha niyo, ninakaw niyo pati mga pangarap niya. Ano ba ang gusto niyo? Hindi namin pinalakihan ng ganun lang. Mula kinder hanggang high school, nag-aaral ng private yan. Atid sundo yan ng tita niya. Ng mga pinsan niya kung paano namin ninalagaan yan. Tapos gaganunin niyo. Pakitin niyo sa bundok na hindi nga namin pinapalakad yon ng malayo. Alam niyong may sugat ang paa niya. Ginanyan niyo. Inakyat niyo sa bundok, tapos iniwan niyo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hustesya. Kami yung kinuhan niyo ng pangarap. Kami yung ninakawan niyo. Bakit po kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yon. Pero po, lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganon ninyo lang. Ikaw rin, ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasama mo pa sa picture. Pasensya na po. Ako nakakapagsalita po ako na hindi maganda pero napakasakit po. Sa amin, sa buong pamilya. Sa ginawa niyo kay Bebe, kay Jerlyn.
isa po akong OFW. Napakasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng ganun. Hanggang pumunta po kami doon sa bangka niya na kinonfirm ng kuya niya na siya nga. Hindi po namin inaasahan na mangyayari sa kanya to kasi siya yung batang napakabait po. Bibing-bibi po namin siya mula sa mga tita niya, sa mga tito niya, sa mga pinsan niya. O ayan mga kawangis ko, diba? Sobrang sama ng loob niya, instead ang bakasyon niya maging maganda, yung palang uuwian niya bangkay ng isang anak, na dinala ng mga kabataan partilis o yung mga makakaliwa, napilit nilang sinasabi ng mga kabataan partilis, kung sino yung mga leftist na makakaliwa na wala silang ginagawa sa kabundukan, wala silang ginagawang pagpatay sa kabundukan at hindi sila lumalaban sa gobyerno. Kaya nga sinawag silang mga makakaliwa kasi lahat ang ginagawa nila ay panay mga kasinungalingan. Ngayon, huwag niyong sabihin na ito ay isang patunay na mayroon talang nagre-recruit sa mga eskwelahan ng mga makakaliwa para dalhin nila sa kabundukan. Ang iba nga dyan, kaya ang iba nga dyan, pilit nilang dinadala sa kabundukan yung mga kabataan, ang iba dyan sa mga kalsada, ang iba dyan sa mga lansangan, ang iba nagmamanman. Oo, totoo po yan. Marami po yan. Marami pong nagre-recruit. Pero ngayon ang mga si Rinico, nako, yun sa Castro, di ba sobrang deny nila na wala silang kinalaman sa ganyan mga nangyayari, kung bakit namamatay yung mga kabataan, wala silang alam, pero sa totoo lang sila rin ang nagre-recruit sa mga ganyan tao, sila po ang nagpapadami ng kanilang mga batalyon. Parami silang kanilang mga batalyon para lumabas sa gobyerno. Eh, di ba? Nagkalat na nga sila sa Kongreso eh. Nagkalat na sa Kongreso. So, ang tanong kasi dyan, anong solusyon na magagawa yun ng gobyerno? Paano mawawala yan ang mga MPA dyan sa kalsada? Paano mawawala? Ang bagay dyan sa kanya, walisin, pasabugin. Kasi ang dami ng mga kabataan talaga na napapariwara ang kanilang buhay dahil sa ganyan sistema at paglaban sa gobyerno. Kaya sa mga kapako OFW dyan, maglinis na lang tayo ng inodoro. O sa mga kapako OFW dyan, masalam and bye-bye. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin dyan, subscribe nyo naman ako at masalam.